Ibigay muna natin kay Mary Ann para sa mga anak mo. Yung naiwan ko lang. Mukhang magpapaalam nga po ako ngayon kasi yung anak ko nilalagnat since nung Ah. Saturday. Baka sabi ko, Para sa mga bata. salamat. Thank you. Ayun po yung naiwan ko lang. Mm. Ayun. Thank you po. Ihatid ko muna ito dun sa Mm-mm. Tapos balikan. Doon na po tayo dadaan. Ah, dito? May nag-comment doon. Hindi ko Kasi wala nakakita. daw po silang nakitang farmer sa bukid. Eh, syempre, kailangan nating unawain dahil di naman nila nga nakikita. Eh, wala naman talagang farmer that time sa bukid dahil hindi pa naman oras ng ano. So parang gusto siguro nila makita may nagsasaka. Kaya sinasabi ko, Derek, balik ka ng mga ano, tanim. para makita nila may nagtatanim, may nagsasaka. Tapos meron din mga nagsasabi na, yun nga. Pero kami talaga din, ako rin lalong-lalo ako. Sa Panginoon na lang ako kumakapit talaga, naniniwala na ano. Pero sadyang mailap kasi talaga yan para sa mga katulad namin. So parang iniisip ko rin minsan na pag sa bagay, walang imposible kay Lord talaga pag siya ang kumilos. Mang Tony! Nasaan ka na? Mang Tony! Wala ang makyat yata. Luwang pa rito. Mang Tony! Hala, bakit wala na siya dito nasa ulit? Luwang pa rito. Luwang pa oh. Dito na naman po tayo sa Cross Naligas. Ito po yung episode natin kasama si Mary Ann na sila yung nagtatanim ng palay, ng gulay dito sa area na to. Nandito tayo kasi kakausapin natin yung isa pa ulit na farmer na medyo tumanda na rin dito. At kakausapin din natin siya, alamin natin ano naman yung kanyang mga ginagawa rito. So first, dati dun lang tayo nagstay. Yan, yung mga gabi na yan, yan lang mga napuntahan natin. So ngayon, nakakarating tayo dito sa gitna. Maluwang na maluwang pala talaga. Maluwang na maluwang siya. Andyan! Ayun na kayo! Tara! Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Introducing ang iba pang mga special guest speakers para sa agribusiness Grand Meet and Greet. William Piu Lim, ang founder ng Mega Prime Foods, ang gumagawa ng Mega Sardines. Jomar Hizon ng Pampangas Best, home of original Tocino. Open pa ang early bird promo. Don't forget to register. Strictly no walk-in. Kita-kita po tayo sa August 18, 2024 sa Gazebo Royal sa Quezon City. Maluwang na maluwang pala siya. Doon lang yung nakita sa video eh. Ang luwang pa pala dito.
Kailangan ng traktor. Maluwang? Okay, punta tayo doon. Halas lang, nakakasugat ng balat. Tignan mo. Direct talaga matatakotin. So ito nagiging pala lahat to. Opo, palayan po yan hanggang doon. Yan, hanggang dyan. Yan po, yung may mga building, kanila pa yan dati nung araw. Bukid pa nila yan. Sila po ay ano, ang kanang dito. Ito may talong si tatay. Ano na nga po yan? Talong sitaw. Ay, pwede ba namin kayong makausap? Mag-video-video po tayo. Ayan. Dito, buhay namin dito, masarap na mahirap. Tay, anong buong pangalan ninyo? Antonio. Antonio. Dizon. Ah, Dizon. Opo. Kamag-anak niyo yung mga mayayamang Dizon. Hindi po. Hindi po namin alam mga kamag-anak namin mayaman. Kasi dito na po kami sinilang eh. Dito na kayo na sinilang. Mula pa sa ninuno namin, dito na kami antimano. Mm. Ang pinoproblema lang namin dito, wala kaming titulo. Mm-mm. Ang kabuhayan namin dito, inuunti-unti ng UP. Tulad nitong yung Ito. Rosas na yan. Bukirin ko yan lahat. Ah, ikaw talaga Noong araw na hindi naman uso sa amin yung mga fertilizer. Ang uso lang sa amin, panay organic. Mm. Inaanihan ko ito ng megit 80 kaban noong araw. Ilang hektara yung 80 kaban? Meron 2 hektarya. Mm. Kasi hindi kami gumagamit ng fertilizer. Opo. Kaya yung natural lang na ani ang nakukuha namin. Hindi kami dumadami ani dahil wala kaming fertilizer. Mm-mm. Hindi kami nagagamit no dahil ang katwiran namin, gagamit kami ng fertilizer. Ani nga kami ng malaki. Malaki rin Pero gastos. Bukod dun sa malaki gastos, yung epekto dun sa katawan ng tao. Mm. Ayan, katulad yung mga talong kong yan. So dito ka konti. Ayan. Katulad yung mga talong na yan. Mm. Tingnan nyo ang fertilizer ko dyan, yung namamatay, nabubulok lang na Damo. Spraying ko man yan ng pampataba, yung organic din. Mm. Ganun ang ginagamit namin dito. Lalo nung mapasukan kami nga ng DNR, dapat nga sa amin natong lupan to kasi meron kami nung notice. DNR o DAR? DAR. Mm. Kahit yung DAR, ilan namin to na nagkaroon na kami rito ng notice of coverage. Mm. Ayaw ibigay ng UP. Mm. Sa totoo lang, dapat ibigay na nga ng gobyerno to. Ilang taon na, mula pa sa ninuno namin, kaso na namin to. Hanggang sa ngayon. Kaya humihingi nga kami ng tulong sa ng gobyerno na sana ay maging sa amin na to. Mm. Kasi walang mamamana yung mga anak ko. Kung sakasakali. Ilang taong ka na ba, sir? Ay pinanganak ako 1955. 1955. Ngayon nasa 69 na ako. Hanggang saan ang palayan ang bukid mo? Yung lahat yung Ito mga na, tumbok na to, yung mga tinayuan ng structure na yan. Hanggang doon sa kabilang may padre yan doon na ng Loyola. Loyola. Oo. Ang likod niyan, Loyola na. Ibig may nasira sa akin. Hindi nga natayuan yung iba ko niyan. Yung tambak naman, puro bato na. Paano kung itatalim mo doon sa bato? Ito lahat to, nagiging palay tulad, sir? Palay yan lahat. Kailan kayo magtatanim? Ugos pa ang tanim namin dito. August pa. Kasi hindi kami makapagpunla dahil wala naman tubig pa. Kasi ang ulan, unti-unti lang. Hintayin yung lumakas talaga. Yung talaga magkatubig yung buko, yung pitak, saka namin papaararo. Kasi hindi naman pwedeng araruhin to nang walang tubig. Ng hand tractor. Kaya yan, pagka hindi namin napanag-araw, katulad ko, hindi ako nagpapanag-araw dito, yung pangalawang ani, dahil masyadong malayo tubig sa amin.
Ang laki ng gagastusin ko sa Gagastos ka malaki. Hmm. Pati hose. Malaki ang gagastusin ko bago makarating dito. Anong ginagamit mong pangbungkal dito? Yung hand tractor. Yung hand tractor doon sa Paring Popoy. Yun ang gamit namin lahat dito. Lahat kayo, share kayo. Amin lang yung gasolina. Mm. Pati yung operator, kami nagbabayad. Ganun ang ginagawa namin. Pagkatapos, saka namin ano yun. Mm. Ilang beses kami magpapagawa. Ilan ba kayo lahat nagsasaka dito? Sa 13 pa kami. 13 na lang. Pero dati, ano to, ang nagsasaka rito, may 50. Kasi nung araw, ang sakop ng Cruz na Ligas nung araw, mula doon sa Araneta Coliseum, Oh? Cruz na Ligas nung araw yan, hanggang dito sa Layola, yung Layola yung Cruz na Ligas yan nung araw. Mm. Nakuha nga ng tao dahil yung matatanda namin nung araw, walang alam. Ang alam nila, basta ginagawa na, kanila na. Umano yung matatalinong tao. Mm. Walang alam yung mga no read din. Mm. Dito nga, nangyari dito. Pupunta kami ng abogado ng matatanda namin, nung mga edad ko siguro, mga 10 taon. Mm. Pupunta rito yung abogado. Mm. Kayang-kaya natin panalo to. Mm. Naklaw mga 2 taon. Tirada ng kaso. Bandang huli, malaman namin, may hatol na. Pala yung notice of hearing, hindi binibigay dun sa matatanda. Pagdating ng 4 na hearing, saka lang bibigay yung notice, pala hatol na yon. Hatol talo kasi hindi umating Sumisipot. Ganun ang nangyayari dito. Ngayon, natuto na rin ng tao. Mm. Sa katulad ngayon, may batas naman ang gobyerno na pagka ikaw, nung kay Marcos, 10 taong ka, hindi ka na pwedeng basta-basta palisin. Mm. Ngayon, ang sinasabi ng gobyerno ngayon, pagka wala ka pang 30 anyos dito, pwede kang palisin. Hindi kami 100 taon na, mahigit na. Una pa kami sa UP. Ang pinagsapulan ng UP, ang pagkakaalam ko, ang donation sa kanila ni Manuel Quezon sa halagang piso, 3 hektarya at kalahati lang. Kasi kay Manuel Quezon nagpatayo sila yan nung pagkatapos ng giyere. Ang tatay ko nga, veterano tatay ko eh. Kaya alam na alam ng tatay ko nung araw eh. Wala na ngayon, hindi na matatanong kasi nasa lupa na eh. Ilan kayo magkakapatid? Kami, lalabing-isa lang naman kami. Asan may ibang kapatid niya? Andyan, Nagsasaka rin sila? hindi na. Natuto na, nag-aaral na eh. Sabi nila, wala namang kwenta magsaka kasi may nakita. Bago kumita, magugutom ka muna. Kasi, tatanim ka. Pagkatanim mo, aantay ka pa ng mga 4 na buwan bago ka mag-ani. Sa panahon ngayon, kailangan yung pera, hindi pwede. Yung minsan, ang ani pa, bumababa. Ako na natili dito sa bukid. Kailan naiwan dito? Ako na lang naiwanan. Ngayon, yung ipapamana ko naman to, kung talagang hindi ko na kaya, sa mga anak ko. Sila naman ang kakatulungin ko rito. Katulad nito, mga 1 buwan pa siguro mag-aani na ako rito. Itong mga ano mo? Kaya yan, sitaw. Sitaw. Ito may bunga na oh. Ayan, ilan pa lang. Sino magbebenta niyan? Karamihan nga ginagawa ko dyan, pangkain ng namin pamilya. Pangkain nyo lang. Ngayon, pagka sosobra, minsan binibigay ko sa kaibigan, minsan bebenta. Pagka walang pambiling bigas, pwedeng pambenta. Ganun ang ginagawa. Yan, walang fertilizer lahat yan. Anong pang-control nyo ng peste? Yan, ngayon, yung ginagamit namin dito, yung wild kid. Ano yun? Yung pulbos lang na ilalagay sa tubig. I-spray namin yun. Maalis ang hayop. Hindi organic yan? Organic pa rin, parang organic pa rin yun.
Hindi kami gumagamit ng Simbus, ng mga matatapang na gamot. Mm. Hindi namin ginagamit. Mm. Usong-uso na dati na yung Magnum, Mm. Karate. Ano nga natin, Kuya? Kuya Tony? Libutin nga natin to, itong pananim mo. Tayo. So, asan ang bahay mo? Nasa baryo po ako, Saan baryo? sa Cruz Naligas. Nandun ka? Oo. So, araw-araw, Araw-araw pumupunta ako rito. pumupunta ka dito araw-araw. Ilang oras ka dito? Alas 5 ng umaga ako rito. Mm. Pagkatapos, uwi ako ng alas 12 ng tanghali. Ah. Para makakain ng tanghalian. Oo. Uwi ng, bago mag-alauna. Ganun ang gawa ko rito. Kasi kubo-kubo, ayaw kami pagkubuhin dito ng UP. Pagka nagkukubo kami rito, tinatanggal. Eh, sino yung mga nandyan sa gilid? Kaya, diyan nga kami nagtataka eh. Yan, dati magsasaka rin yung iba niya, kaya lang, nag-ano na rin, naalis na rin ng UP. Mm. Nakuha na nila ng, yung bahay dyan sa paligid na yan, karamihan nun yan, bukirin din yan. Noon. Noon, ikinuha ng UP. Oh. Ayan, bahay ng UP karamihan dyan. Pabahay nila. Andyan? Oo, yung kabilang yan. Oh. Ang kuya nang yan. Yan ang mabigat doon sa amin, kalagayan namin sa UP. Baka nga dumating ang araw, wala na itong bukirin nato eh. Ito, na-harvestan na to? Ngayon ay mahirap harbisan kasi marami lang masyadong insekto. Ngayon. Pero pagdating ng tag-araw yan, harvest. Yan ang talong, ang kagalingan yan, tumatagal yan ng 2 taon. Kunyari, inabot na ng tag-araw yan. Putulin mo lang yung mga sangan yan, tutuli yan. Pag tubo niyan uli, bunga na. Hanggang saan ang pinuputol po dito? Hanggang dito, yan. Hanggang dyan. Lahat So, yan, tanggal lahat. Oo. So, sasanga uli yan. Gaganda ulit. Gaganda uli yan. Ganun pala. Yan, walang fertilizer yan. Ilang taon na tong talong nyo? Wala pang 1 taon yan. Nung tag-araw ko lang yan eh. Yung tag-araw lang. So, hayaan mo lang siya. Hayaan ko lang siya ngayong tag-ulan. Pagdating ng tag-araw niyan, titirahin ko uli ng puto yan. Mahanap pa ako ng organic na pang-spray sa sa insekto para kasi pangkain lang namin magkakapatid. Pangkain nyo lang. Hindi ako nagbebenta. Etong tong buto nun, ito, native to, hybrid. Parang hybrid yan kasi binili ko yan sa Pilipinas eh. Yung agrikultura. Seedling, oo. Seedling ang binili nyo? Seedling. Pinunla ko yan. Tinanim ko, nilipat ko. Seeds ang binuto nyo? Seed. Seeds. Tapos kayo nagpunla. So walang yung ma-harvest dito ngayon? Wala. Tapos yung sitaw nyo, ilang buwan na yan? Ano lang yan? Megit lang 1 buwan yan. 1 buwan lang. Pagka nakadalawa, 2 buwan yan, 3, bunga na yan. Namumunga na nga eh. So ito lang kuya ang itong kaperasong ito lang ang natamnan mo ngayon. Oo, kasi ang kapal ng damo eh. Medyo nagka-depresya yung ganito ko nadapa ako. Tapos pumalo. Kaya natagalan ako bago nakatayo. Kaya hindi ko nasikaso kaagad. Yan, mga yan. Saan kayo nadapa? Dito sa bukid din. Dito sa bukid. Nadulas ako. Tapos? Bumaksak sa ganito yung may puno. Bumaksak to. Parang nalamog. 1 linggo, 2 linggo na, hindi pa ako makatayo. Mabuti ngayon, nakakuha ako ng gamot na medyo mabisa. Ayoko naman papadoktor eh. Yung anak ko gusto, doktor. Hindi. Doktor. Hindi ka nagpa-doktor? Hindi. Nag-ano lang ako ng herbal. Anong herbal ang ginamit nyo? Ginamit ko yung... Tago ko lang to. Uminom lang ako ng nung guyabano.
Guyabano? O, saka yung ano, yung bayabas, nalagay ko sa pakulo. Yun ang iniinom ko. Ganun. Awa ng Diyos, na ano naman eh, natanggal naman eh. Yun ang ano ko nga rin. Hindi ka nabalian. Hindi, ang ano ko, hindi bali, yung lamog. Ah, nagpasa. Mm. Eh, yung anak kong panganay, eh, gusto nyo, laging doktor. Kako hindi basta laging doktor. Mamaya, malaman na naman kako, kahit wala akong diferensya nung ganun. Mm. Ganito diferensya mo, ito lang ako patitignan. Pagkatapos, magkakaroon naman ng panibagong diferensya. Wag na, saka kako gastos yan. Yun yung herbal, kukuha lang ako kako dyan ng guyabano, kukuha lang ako ng dahon ng bayabas. Laga ko lang yan, inumin ko araw-araw, umagat hapon. Oo. Ihi ko lang kako yan. Ganyan yung ginagawa ko. Kuya Tony, asan yung asawa mo? Andun sa Hardin ng Rosa, doon sa ano ba yung nakakuha ko nga doon sa, nabigyan naman ako doon sa bukid ko doon ng unit sa Marilag. Ah, binigyan ka ng unit doon. Binigyan na ako, kaya lang kami binigyan doon dahil ang nagpagawa doon, Quezon City. Inausap na nga ng Quezon City at saka ng UP yung samahan namin. Kung hindi dahil doon sa samahan namin, hindi rin kami magkakaroon doon. Ang ginawa nga Doon kayo nakatira ngayon? Yung pamilya ko handon. Kasi yung nanay ko nga, walang kasama sa bahay, doon ako sa bahay ng nanay ko. Ah, buhay pa yung nanay nyo? Ilang taon na yung nanay nyo? 96, magna 97. Eh, lagi lang nakahiga. Palitan lang kami ng bantay, ako sa gabi. Kaya yung sa araw, handun ako sa Marilag, kagabi, doon ako sa nanay ko. Sinong kasama ng nanay nyo sa tanghali? Yung mga kapatid ko, hali-halili ng pagbabantay, pag sama doon. Ikaw sa gabi? Ako talaga pirmi sa gabi. Araw-araw yun. Kasi may mga pamilya din yung mga kapatid ko. Ikaw ako nga, di bali na ako, kakausapin ko na lang yung misis ko. Kung payag ka dito na lang, dito ka. Hindi ko pwede ka akong pabayaan yung magulang ko. Magulang ko yan eh. Eh, sabi naman ng mga anak ko, saka ng asawa ko, sige, talagang ganyan. Eh, magulang mo yan eh. Kung maaari nga, dapat kasama rin ako dyan. Kaya lang, walang titira dito sa unit namin dyan. Yung usapan doon. Pag ako hindi tiniran, kukunin namin. Kukunin. Kaya ganun ang ginawa ko. Nag-usap muna kami mag-asawa bago ko natulog ng tuluyan dun sa magulang ko. Kailan kayo nagkikita ng asawa mo? Pagka-araw. Araw? Pagkadating ng Doon ka magtatanghalian? Doon ako kumakain. Tanghalian? Ganun ano namin doon. Pagka-araw ng linggo, andyan din siya. Doon, pumunta ako, maghapon ako doon. Nagkakausap naman kami. Ano bang trabaho ng misis nyo? Sa ano yung catering ang nagke-catering yung amo niya sa pagkain. Kaya yun, araw-araw din halos wala rin yun doon sa bahay. Sa gabi lang siya doon. Yan, uuwi ng aalis ng umaga, uuwi ng gabi. Kasi araw-araw halos yung kanilang catering. Paano yun, Kuya Tony? Kaya mo pang sakayin to? Kaya. Kasi hahawanin lang naman namin yan. Pagka napaararo ko yan, pasuyod, patanim na. Pagkatapos ang gagawin mo, alaalagaan mo na lang. Linisin mo yung pagdadamo, yung pilapil. Importante dyan yung pilapil. Pilapil. Kasi pagka hindi mo lilinisin ng pilapil, gagapang ang damo, hindi mo makikita yung butas ng pilapil kung bakit nawawalan ng tubig. Saka yung palay, pagka madamo, wala ka rin aanihin. Wala rin aanihin. Yun ang kailangan, dadamuhan mo lang. Sino nagturo sa inyo na magpalay? Walang nagturo sa amin kasi kinamulatan na namin mula sa Yung sa ninuno nyo. So yung kalaman ng tatay mo, nakuha mo. Yung tatay mo sa lolo mo. Ganun po yun.
So yung pamamaraan niyo ng pagtatanim ng palay, yung Sinauna pa, kalaman nung araw pa. pagkatapos, dati kalabaw ang gamit namin dito. Opo. Nung mauso yung hand tractor, Mm. lalong dumali sa amin ang pagsasaka. So gusto, Nagiging ano lang kami, natututo lalo kami, nung pasukan nga kami ng agrarian. tinuruan kayo. Tinuturuan kami kung anong klaseng binhian dapat dito sa lupang to, Mm. ganitong ganito, kung ano ang klaseng fertilizer. Mm. Hindi yung, ang sinasabi namin lang sa agrarian, hindi ho kami naggamit ng artificial. Ang gusto namin yung ma-improve yung Organic. Mm. kasi hindi naman muna namin hangad yung Madami. maraming anihin. Kasi ang pagkakaalam ko niya sa fertilizer na artificial, ngayon gumamit ka, ang ganda ng ani mo. Mm. Baka sakaling sa susunod na paggawa mo, wala kang pera, hindi ka makakabili ng fertilizer, Mm. hindi ka naaani. Oh. Ngayon kung organic, kahit hindi ka makabili ng anong organic na yon, yung mga damong yan, no, organic ang labas niya. Yung palay na na binhi, anong ginagamit nyo? Hybrid o yung OPB? Ngayon, karamihan sa amin, yung hybrid. Hybrid na? Mm, Ang gamit nyo ngayon? kasi binibigyan nga kami ng DA. Binibigyan ng DA. Ganun ang, kaya yun, Sa munisipyo, sa Quezon City? dito sa mismo, sa Sa City Agricultural Office? May binirin sila. Binibigyan kayo? binibigyan kami ng DA. DA mismo ang nag-ano sa amin. Kasi mga nakarating dito yung mga ano ng technician ng DA. May technician din ang City Hall? Ang Quezon City? Nagkakaroon din kasi pupunta yun. Malapit lang naman ang ng agrarian dito sa Quezon City. Hindi, iba yung DA, iba yung agrarian. Magkaiba yun. Iba yung City Agriculture. Yun ang nagbibigay sa amin. So, ang nagbibigay sa inyo, City Agriculture. Oo, gano'n. Hmm. Minsan nga nabigyan kami. Hindi, nagbibigay din sila fertilizer. Hindi yung ginagamit. Hindi kami binibigyan. Hindi kayo binibigyan. Minsan nga nabigyan ako rito. Yung paso na eh. Yung bine. Yung binhi. Anong nangyari? Sinabog ko, 1 linggo na, hindi pa lumalabas eh. Mm. Ang ginawa ko, ang hirap pa naman, tagbagyo pa yun. Ang ginawa, nagpa-order pa ako sa Bicol. Bumili ka. Bumili ko ng Bine. sa Bicol. Mahal na nga yung binhi, mahal pa yung pamasahe. Hirap pang dumating. Kaya nahuli ko noon dito. Kailan yun? Last year? Nung Nakaraan? nung nakaraan. Ngayon, may binhi ka na. Meron na akong binhi. Nakaredy na. Yung inani ko ngayon, nung isa, pwede kong binhi. Kasi hindi binigay sa akin doon, pinabili ko, hindi yung organic, hindi yung hybrid. Yung OPB. Yun lang. Kaya pwede mong ibinhi ulit. Pwedeng So, nagtabi ka doon sa harvest mo nung nakaraan. Yun ngayon ang itatanim nyo, kuya. Oo, masarap naman kasi. Tsaka maganda ani. Ang uhay niya may gitsa danggal. Kasi yung daw naman yon, yung nagbenta sa amin yun, technician din doon. Kaya hindi kami binigyan ng hindi magandang binhi. So, bukod sa binhi, wala kayong fertilizer na ginagamit sa palay? Wala. Ang gamit nga namin, yung ini-spray lang na yung nakakalimutan ang pangalan ng liquid lang yun. Inihalo namin organic, yung mga yung mga ganyan, mga binubulok. Para sa bubulukin niya yung damo. Okay. Tapos para sa peste, anong gamit nyo? Yung white field. Para sa palay din yun. Para sa palay, para dito, pwede rin. Parehas. Maraming klase kung sa
sa spray, Mm. maraming klase na mabibili. Pero ang ano nga namin, ayaw namin nung maepektuhan yung Mm. Magkano puhunan nyo tuwing magtatanim kayo? Ako, namumuhunan ako, mga 15. 15. Kasi ang mahal dito ng ano, ang manananim dito, sumusunod sa ano ng Manila. Manila. Butit may nakukuha kayong manananim. Yeah, yung mga dati pa rin, mga kasamahan din namin, halos kami rin. Kayo lang din. Hmm. Purong matatanda na rin. Yung iba, medyo bata pa, natuturuan ng mga magulang, natututo sila. Yung araw dito, ang sarap magbukid. Bayanihan, pwede. Noon. Mm. Ngayon, Ngayon, mahirap na magbayanihan dito kasi lahat may pangangailangan. pangangailangan lahat. Saka isa, kukunti na nga kami magsasaka. Hindi katulad nung araw na marami. Mm. Pag araw mo, pupuntahan lahat sila sa iyo. Sa Isang araw lang, aararuhin lahat yun. Susunod naman, ikaw naman tutulong dun sa kabila. Yan ang ayos na nung araw nung nagisnan ko ng 10 taon pa lang ako, nakita ko yun. ganun ang sistema niya noon. Ang gagastusin mo lang pagkain. Ngayon, lahat gasto. Paano yon? Yung 15 mil na puhunan, ilang ektarya yon? Dito lang, yung akin yan. Walang isang ektarya. Wala halos na ito. Mayroon siguro isang hektarya to kung yung mga natabunan dyan, magagawa ko pa. Hindi. Natabunan na kasi. Natabunan ng mga bato. Saka may mga pako. Wala mo naman construction eh. Pagka nagbodega, pagka kalat-kalat ang pako niyan. Ganun ang sistema. Paano? Gumastos ka ng 15 mil para magtanim ka. Tapos pangkain nyo lang yon. Ang gagawin ko, Hindi ba lugi ka? 15 mil ginastos mo para sa kakainin hindi nyo. naman nalulugi. Hindi naman nalulugi. Ang pinakalugi namin dito, yung bawing puhunan lang. Hindi mo binibenta ka mo, di ba? Pangkain nyo lang. Hindi, pagka kasi katulad yun, hindi ko bibenta. Di siyempre, isang taong kaming walang bibilin. bibili na bigas. Na bigas. Yung pambili ng bigas, iipunin mo para panggastos ulit. Ganun ang ginagawa nyo. Kasi iiwas nga kami dun sa nabibili sa tindahan, hindi mo malaman kung anong klaseng spray ang ginagamit nila o anong klaseng So yung harvest mo dito, enough na kakainin nyo ng buong pamilya? Ng buong isang taon? isang taon. Paano nyo ano yun, para hindi masira yung palay? Paano nyo tinatago? Lalagay, yung meron kaming drum na lagayan, lalagay hindi naman binubok ko. Kasi kailangan lang yun, yung Tuyot. talagang tuyo talaga. Kaya kahit sila paring Popoy, yung presidente namin, ganun din yun. Hindi rin sila nagbebenta. Pangkain lang talaga. Lang talaga. Ngayon, kung meron talagang uma-arbor ng isang kaban, sige, yan, sa iyo yan. Pero bayaran niya kung magkano lang, hindi yung presyuhan namin malaki. Dahil kapwa rin namin mahirap. Saan kayo nagpapagiling? Yan, meron na kami dito. May sariling gilingan dyan? Meron na ngayon. Sino nagbigay? Dar? Donation sa amin yun. So meron din pala nagdo-donate sa inyo dito, Katoni? Meron. Okay. Sakto nga nung maanuhan nga ng City Hall, saka ng agrarian, nagpuntahan sila ng mga technician dito. Kaya nga na-approvean yung nagkaroon kami dito ng notice of Coverage sa DAR. Kaya na talagang sakayin itong lugar na ito. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.